Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Nag-react na po yung Palasyo Malacanang, DOC Castro, sa payag po ni Atty. Nicholas Kaufman na ang sabi ni Nicholas Kaufman, walang totol, walang objection ang Philippine government daw sa interim release ni Digo. Ito yung naging reaction ngayon po. 2:16 p.m. pa lang po. Twisting facts. Palace denies role in Duterte ICC release bid. Binanatan po ni Yussi Castro si Atty. Kaufman. Mahilig mag-twist ng balita. Mahilig mag-twist ng mga statement. Ganon sila. Sabay post ng mga minions ni Digong. Interim release anya granted. Breaking news. Ito, 2 hours ago, Veronica Duterte, update. Interim release granted. Former President Rodrigo Roa Duterte pinayagan na pansamantalang makalaya. Aprobado na ng ICC. Welcome home soon, Tatay Digong. Fake news. Yan po, breaking news. Former President Rodrigo Roa Duterte granted interim release according to reliable source. Cebu News. Kaya sabi ni Melchor Vergara, the DD sheets desperately hoping if they repeat a lie often enough, it will become true. Sabi ni Atty. Jesus Falsis, disinformation alert to everyone panicking or celebrating mga uto-utong DDS, chill lang kayo. If hindi galing sa ICC mismo or sa mga ICC accredited lawyers like Attorney Butoyan or lawyer ng victims, Attorney Cristina Conti, lahat yan ay delulu or wishful thinking nila. The only real news is that Kaufman filed a manifestation alleging the Philippine government is okay with an interim release. But he twisted and misrepresented the words of Attorney Claire Castro in doing so. In short, DDS propaganda fueled by Kaufman. Don't panic, it's not organic. Nakita na ninyo ba? Sabi ni Atty. Jesus Falsis, 53 minutes ago pa lang, pinost niya yung statement ni Claire Castro. Sabi ni Claire, Yussi Claire, kung ano po ang magiging desisyon ng ICC, tatanggapin ng Marcos admin. Pagkatapos yung statement ni Kaufman, interim release is now contemplated without objection by the Philippine government. Yan ang interpretation, mga kababayan ni Kaufman. Twist yung statement ni Yussi Castro. Ngayon po, nag-react na mismo si Yussi Castro. Yan twisting facts. Palace denies role in Duterte ICC release bid. Islam's Council. Matindi po, pati yung kanilang abogado, fake news na rin. Nawaan po ng mga Duterte. Pati yung abogado, mahilig na rin po sa pagbaluktot ng kwento, ng statement. Yung sabi dito sa balita po, ng Manila Bulletin, Communications Undersecretary Claire Castro said, this after Duterte's counsel, Nicholas Kaufman, told the ICC pre-trial chamber that the Philippines government had no objection to the possibility of Duterte being temporarily released to a third country. Sabi ni Claire Castro, Attorney Kaufman anya appears to have mastered the art of twisting some facts. The Palace press officer recalled that Kaufman previously claimed the ICC prosecutor did not object to Duterte's petition for release, only for the prosecutor to later file a formal opposition. Sabi ni Yussi Castro, we want to be clear anya that the Marcos Jr. administration is not privy to and has no hand in the former President Duterte's ongoing trial before the ICC, particularly his request for interim release. Tama, yun ang sinabi natin kanina. Wala man pong kinalaman ang Marcos administration at walang impluensya sa ICC judges. And that's none of the the government business. Unang-una, hindi man po party sa kaso yung Philippine government.
Kasi ang nagkaso po, sabi nga natin, kay Digong, mga pribadong complainant. So ang dapat po, yung abogado ng prosecution, ang hindi magkontra, hindi mag-object, hindi yung Philippine government. Anong kinalaman dyan? Ginagamit lang po, mga kababayan ni Kaufman, yung Philippine government. Di wala man pong kinalaman dyan sa kasong yan. Ang naging participation lang po, kumbaga, dun sa pag-surrender kay Digong through Interpol kasi may obligasyon tayo sa Interpol. Eh sabi ni Yussi Castro, the government's position niya has remained the same. That whatever the ICC decides, it will respect the process. Ganon lang yon. Tama. Ganon lang yon. Tulad ng Supreme Court, ng desisyon ng Supreme Court, dito sa atin, nire-respeto ng administrasyon tulad ng pag-declare na unconstitutional, technical, yung impeachment complaint laban kay Sara. Pero may motion for reconsideration. Wala din paki doon ang ating administrasyon. Ang nag-motion for reconsideration, yung Congress, hindi po yung administrasyon, kundi separate branch ng ating gobyerno. Kaya sabi ni Claire Castro, as part of the legal process niya, no matter what the ICC decides, we will still respect it. Kaufman's September 26 filing cited Castro's earlier comments about Vice President Sara Duterte's travels abroad, where she disclosed that another nation had agreed to host her father if his interim release were granted. Her constant travels have borne fruit. So, if this is good news for them, in whatever the decision of the International Criminal Court, the government of President Ferdinand Marcos Jr. will accept it. The translated version of Castro's remarks read, ininterpret ngayon, twinist ni Kaufman, na ang sinabi na ni Kaufman, wala niyang objection. Yan o. Sabi ni Claire Castro, kung ano ang magiging desisyon ng ICC, tatanggapin ng Marcos admin ang interpretation na mali. Kaya inikis ni Attorney Jesus Falsis, interim release is now contemplated without objection by the Philippine government. Yan ang ang interpretation niya sa statement ni Claire Castro. Pinilipit po yung statement ni Claire Castro para magamit niya sa petisyon. Ganon katindi itong abogado ni Digong. Mahilig po sa pagpilipit sa kwento, putting words into the mouth of Yussi Castro. Kaya sabi ng mga netizens, kaumay na talaga ang panggugulo ng mga Duterte. Sabi ng isa pa, grabe news feeds. Nga po, massive ang pagpapakalat ng mga DDS na uuwi na si Mang Kanor dahil sa na-approve na daw ang interim release. Sabi ni Nining tungkol San Jose, yan nga kanina ko pa nababasa sa notification ko. Tiningnan ko naman sa website ICC. Wala naman. Sabi ni Yui Ara, true ba yan? Sa ibang bansa na lang siya. Ito, yung mga followers nila, mga kababayan, pinaniwalaan yung mga kasinungalingan nila. Praise God. Yan Thank you Lord. Salamat naman. We love you tatay. Sana tuloy na. Deserve mo yan tatay. Naniwala sa kasinungalingan nila. Yan At last, sabi ni John Ray, magkakauwi na si Duterte. Magsibalot na kayo mga kurakot sa Senado. Usap-usapan daw nang yun sa dark web ang Operation Balarap. Kung totoo yun, ubos mga kurakot sa Pinas. Sabi ni Merly Bonghanoy, thank you Lord. Sana uwi na kasi matanda na si Tatay Digong. Dito na lang siya sa bansa natin. God bless Tatay Diggs. Sabi ni Teresita Loyola, thank you Lord God for this gift of this glory to God. Yan ang ability din, kakaibang abilidad ng mga DDS. Yung kasinungalingan nila, pinaniniwalaan nila. Naniniwala sa sarili nilang kasinungalingan. Di ba abilidad din yon? Ayos? Kailan po? False. Fake news.